Magandang araw! Narito ang mga pangunahing balita na nakalap ng Batangapo News TV sa loob ng isang linggo. Leptospirosis outbreak tumama sa Olongapo. Miss World 2013 Megan Yang sasalubungin ng engranding motorcade ng mga kababayan sa Olongapo. 60 Seconds with City Planning and Development Office Head Architect Tony Carbalde. Biyaheng ka po, bibisita sa Tropical Bay Restaurant. Kaso ng leptospirosis sa Olongapo, patuloy na tumataas. Para sa karagdagang balita, narito si Cathy Mancao Ramos. Halos 200 mula sa 300 kaso ng leptospirosis ang kasalukuyang nakaratay sa James L. Gordon Memorial Hospital. 8 naman ang kumpirmado ng namatay. Dahil dito, ay nagpahiram ang Olongapo Red Cross ng mga folding beds para sa mga biktima ng sakit na ito sa kadahilanang wala ng espasyo sa medicine ward. Lahat na po ng malalaking espasyo dito sa hospital ay kino-convert na natin na ward. Nagtaas na po tayo ng cold yellow dito sa hospital. Ang ibig sabihin po nun ay disaster status na tayo. So all the personnels are required to be here to assist, including the doctors. Sa kabila ng lahat, patuloy na binibisita ni Mayor Roland Paulino ang mga pasyente at dinamayan sa kanilang sinapit. Pinag-uusapan pa nila Mayor Paulino, Dr. Jewel Manuel at mga opisyales ng Department of Health ang suporta na maaari nilang ibigay sa mga nabiktima. Si Mayor Roland C. Paulino po ay nag-instruct na po sa akin na lahat po ng ward patients natin ay libre na po ang gamutan hanggang sa kung mangangailangan po sila ng dialysis. Those patients who are afflicted with leptospirosis, kung magpapa-ward po sila. Ang leptospirosis ay isang sakit na ang sanhi ay bakterya na galing sa ihi ng daga na tinatawag na leptospira na rektang umaatake sa kidney. Narito ang mga sintomas ng sakit na leptospirosis. Tapos sumunod nun, ang init-init ng dibdib niya, sobrang init. Nanghina na siya tapos nag-ano na siya, yung iba na yung mga sinasabi niya. Parang naningisay nga siya eh, buti nga nagapan namin agad siya. Pagkadala dito, pagkaswero ng ganito, mga niya, wala na, hindi na siya nagsuka at nagtarik. Pinaalalahanan ng lahat na mag-ingat upang maiwasan ang pagdami pa ng may sakit na leptospirosis. Narito po tayo ngayon sa lobby ng Olongapo Public Hospital kung saan makikita nyo mismong lobby na ng ospital ay inuokupahan ng mga pasyente ng leptospirosis. Aabot na sa 300 ang mga na-admit dito sa Olongapo Public Hospital at sa kasalukuyan ay ginagawa naman ng lokal na pamahalaan ang lahat ng kanilang makakaya para matugunan ang kanilang pangangailangan. Para sa Batangapo News TV, Cathy Mancao Ramos, nag-uulat. Zambales 1st District Congressman Jeffrey Conghun namigay ng relief goods sa Barangay Santa Rita. Para sa karagdagang ulat, narito si kasamang Ray Toledo. Ipinagdiwang ni Congressman Conghun ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng relief goods sa mga nasalantalang habagat sa Barangay Santa Rita Covered Court nitong nakaraang October 4, 2013. Inabot ng 4,000 packs ng relief goods ang naipamigay. Bago ang distribution ay nagkaroon muna ng misa sa Santa Rita Church na dinaluhan ng malalapit na kaibigan at supporters ni Congressman Conghun. Sumama sa misa at namigay ng relief sina Mayor Roland Paulino, First Lady Cynthia Paulino at Kagawad Noel Atienza. Maliban sa pagbibigay ng relief ay nagkaroon din ng medical mission at pre-check-up kasama na ang pamimigay ng libreng gamot sa mga bata at matatanda sa likod ng simbahan. Nagkaroon din ng munting parapol para sa mga nasanantalang baha. Sa ganitong paraan man lang ay maibalik ang mga nawala nilang kagamitan. Nagpasalamat naman ang mga residente sa dalang regalo ni Congressman Jeffrey Domingo Conghun. Sa tuwing kaarawan ko po, naghahanda po ako sa aking bahay. Ngunit itong panahon na to, hindi na po ako naghanda. At pinili ko po ang Santa Rita. Dito po ako magbe-birthday. Salamat po sa inyo. Para sa Batangapo News TV, Ray Toledo reporting.
Ang performance ng negosyo ng syudad ay umangat ng 34% mula buwan ng Enero hanggang Agosto taong 2013. Ito ang pahayag ni Business Permit and Licensing Office Head Mr. Neil Perez. Para sa kabuong ulat, narito si Binibining Sheila Sambilyon. Ang streamlining na kasalukuyang pinapatupad ng ating gobyerno para sa maaaring mag-invest ng negosyo ay siyang dahilan na bumubuti na ang kalagayan ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbasura sa 8 hakbang sa pagkuha ng business permit, kundi pinababa ito sa 3 hakbang na lamang. Sa pamamaraang ito, maraming mga negosyante na ang maaaring mag-invest ng kanilang pera sa syudad sapagkat madali at mabilis na lang ang pag-apply ng business permit. Tumaas po ang ating collection ng buwis mula 18 million pesos nakaraang taon at ngayon po nasa kulang-kulang 100 million na po. At we expect na mas lalong gumanda ang ating collection habang gumaganda po yung ekonomiya ng ating syudad. Maliban sa pagtaas ng koleksyon ng buwis at business permit, ipinagmamalaki rin ng opisina ni Perez ang ilang beses na pagkapanalo nila bilang most business-friendly local government unit. Dahil dito, nakatanggap ang departamento ng premyo na ipinagpatayo ng 2 silid-aralan sa Kalalaki Elementary School at kasalukuyang pinakikinabangan ng mga mag-aaral. Para sa Batang Gapo News TV, Sheila Sambilyon, nag-uulat. Pagbalik ko when I was appointed again by Mayor Roland Paulino, the first thing I did was to review yung staffing pattern ng City Planning Office, the projects that was implemented during my absence, and also piniprepare ng City Planning yung tinatawag na Annual Investment Program. Lahat ng bibili ng City or pagkakagastusan, dapat nandito sa dokumento na to. We're trying to come up with programs para mas mapabilis pa yung issuance of permits like yung zoning and locational clearances. Ang policy ni Mayor is to issue the permit in 1 or 2 hours maximum. May participation ang city planning sa pag-identify ng places kung saan nagmumula ang baha. So, sa lahat ng rivers natin, nakamapa yan. Yung city planning knows exactly kung saan yung mga bara. Kino-coordinate namin sa City Engineer's Office para magawa ng program of works para kung magkano ang kailangang gastusin para sa dredging. Lyceum of Subic Bay, kampiyon sa katatapos na United Central Luzon Athletics Association Basketball Tournament. Para sa karagdagang detalye, narito ang ulat ni David Bayron. 8 basketball teams na nagmula sa iba't ibang university sa Region 3 ang lumahok sa United Central Luzon Athletic Association Basketball Tournament na nagbukas noong October 5 at nagtapos na October 7. Kasama sa lumahok ay ang Bulacan State University, Colegio de Sebastian, University of Assumption, Don Honorio Ventura Technological State University, Holy Angel University, St. Mary's Angel College of Pampanga, Tarlac College of Agriculture, at Lyceum of Subic Bay na tumayong host school ng torneo. Matapos ang ilang araw na tunggalian ng bawat team, pumasok sa final games ang University of Assumption at Colegio de Sebastian at pinaglabanan nila ang 3rd place. Samantalang nagharap naman sa finals ang Lyceum of Subic Bay at Bulacan State University. Matapos ang mainit na bakbakan, nasungkit ng Lyceum of Subic Bay ang pang-6 na kampyonato sa score na 70-68. Dahil sa pagkapanalong ito ng Lyceum of Subic Bay, sila ang lalahok sa Philippine Collegiate Championship upang i-represent ang Central Luzon. Tagumpay na ginanap ang Central Luzon Athletic Association Basketball Tournament dito sa Rizal Triangle, Olongapo City. Ang Lyceum of Subic Bay ay siyang host school ngayong taon ito. Muling nauwi ng Lyceum of Subic Bay ang kampyonato matapos talunin ang Bulacan State University sa taon ng turnamentong ito. Ako si David Bayron para sa Batang Gapo News TV. Miss World 2013 Megan Yang, sasalubungin ng kanyang mga kababayang Olongapeño. Pakinggan natin ang ulat ni Cathy Mancao Ramos. And the winner of Miss World 2013 is
Philippines. Isang engranding pagsalubong ang inihahanda ng Olongapo City Government sa pangunguna ng Tourism Department sa pagdating ng Batanggapo Miss World 2013 Megan Yang. Ito ay para sa napanalo ng corona sa napaka-prestiyosong patimpalak ng kagandahan na Miss World 2013 sa Bali, Indonesia. Salamat sa mga kababayan ko. Mahal na mahal ko kayo. Pangungunahan ng isang motorcade ang pagdating ni Megan sa Olongapo sa darating na Sabado, October 12, 2013. Inaasahan itong iikot sa mga pangunahing lansangan upang masilayan siya ng kanyang mga kababayan na nagbubunyi sa kanyang pagkapanalo. Siya ay nakapagtapos ng sekundarya sa Regional Science High School. Larawan din siya ng pagbangon ng Olongapo matapos itong tamaan ng napakataas na pagbaha dulot ng pinakahuling habagat. Nalugbok man ang syudad, ay sumikat din ang araw para sa mga taga-Olongapo sa pagkapanalo ng kababayan na isang tunay na Batanggapo. Para sa Batanggapo News TV, Cathy Mancao Ramos nag-uulat. Para sa Biyaheng Gapo, samahan nating muli ang biyaherong si David Bayarong sa kanyang pagbisita sa Tropical Bay Restaurant. Saan kaya susunod na Biyaheng Gapo? Sarap daw sa Tropical Bay. Tingnan natin. Likas na mahilig tayong mga Pilipino sa masasarap na pagkain. Kaya naman dito sa Tropical Bay Restaurant, mahahanap mo ang swak sa panlasa mo. Actually, nag-start po ito dahil sa idea ng husband ko na mag-put up ng international sort of restaurant dito sa Olongapo na kaya ng masa para sa lahat ng buong pamilya. Kasi meron kaming local, meron din po kaming international sa aming menu. Malinis, masarap at talaga namang mabubusog ka sa kanilang lunch and dinner buffet na may kasama pang bottomless iced tea. Oh, di ba? Ang ating pong kitchen ay solid stainless, magmula po sa washing, sa preparation, sa stove, at hanggang sa storage po ng ating mga utensils. Yan po ang aming may pagmamalaki na talagang magmula sa ating tubig na lilinis sa ating utensils hanggang sa production ng ating pagkain, talagang high standard. Yan! So ito na yung mga special natin dito sa may Tropical Bay Restaurant. No? We have the chicken liver po' boy, meron tayong Vietnamese spring roll, chicken barbecue, half-pound burger, and meron tayong grilled chicken breast. At syempre, meron silang napaka-special dito na pizza. They call it Tropical Pizza. It has apple, mango, pineapple, and ham. Tara, samahan nyo ako. Tikman natin itong lahat. Masarap to eh. Binabalik-balikan ng mga customer namin. Ayun nga pong lasa at saka kalidad ng pagkain na isiniserve po natin. Kasama na rin po ang good service at saka ambience ng restaurant na ito, ang Tropical Bay. Maliban sa kanilang masarap na pagkain, meron din silang iba't ibang cocktail drinks at sila lang sa buong Olongapo ang nagsiserve ng draft beer sa kanilang pinakamahabang bar. Sarap! Sarap! Talaga nga naman, ito ang tinatawag na dream come true. So kung gusto nyo ma-solve ang craving nyo sa masasarap na pagkain, dito na kayo sa Tropical Bay Restaurant. Kaya mga batang gapo, ako li si David Bayarong para sa Biyaheng Gapo. Hanggang sa susunod. Saan kaya tayo? Ito naman. Tumaku ah. Ito yung Tropical Bay. Nasaksihan na naman po natin ang mga pangunahing balita sa loob ng isang linggo. Hanggang sa susunod, ako po si Abigail Gracia Legaspi, ang inyong tagapagbalita. Bangon Olongapo, kaya natin to.